A few moments later. Ayan po, ang ating pong title ay sa halip na maghiganti. No, sa halip na maghiganti. Ano po bang naiisip po natin sa title natin na yan? Sa halip na tayo ay maghiganti sa mga nakaalita natin, sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa atin o nagkasala sa atin. Ano ang sabi sa title natin? Sa halip na maghiganti. No? Mababasa natin ang teksto sa Roma 12 hanggang verse 17 hanggang 21. Amen po ba? Ayan po, akin ang po babasahin po. Ano po? Ang hango sa tunay na buhay ito. Ito po, na mapupulutan natin na ba't sino nag-share screen? Hindi share screen, screen record. Dati Junior, pakitanggal po yung share screen nyo. Pakitanggal po yan. Ayan, nakakagulat naman. Ang ibig kong sabihin, screen record, hindi share screen. I-record nyo guys, no? I-record nyo kung pwede lang po. Ano po? Tapos ipasa nyo sa akin yung video. Ayan po, ulitin po natin. Ang ating teksto ay matatagpuan sa Roma 12, chapter 12, verse 17 to 21. Ano po? Ayan, okay. Ito po, ano po, ang title po natin, ulitin ko, sa halip na maghiganti. Okay lang yan. Okay lang yan, Mami Laika. Kahit hindi mo na umpisahan. Ayan. Understood na yan. Ayan po, no, umpisahan ko na po ang aking pagbabasa. Sa tunay na buhay, ang ating pag-uusapan na naghimala ang Diyos. Kumilos ang Panginoon. No po. Noong 1956, pinatay ng tribong Huwarani sina James Elliot at ang apat na pang-misyonaryo na kasama niya. Ayan, no, pinatay sila, no, mga misyonaryo sila, no. Pinatay sila ng tribo, no. Kaya pero maraming ang nagulat sa sumunod na nangyari. Nanirahan kasi ang asawa ni James na si Elizabeth at ang pamilya ng mga misyonaryong namatay sa komunidad ng Haurani. Ang hirap itong basahin. Haurani. Pinag-aralan rin nina Elizabeth ang salita ng tribo upang maisalin ang Biblia para sa mga taga rito. Ayan. Ginawa ito nila Elizabeth at iba pang sumasampalataya kay Jesus na kasama niya kahit alam nilang ang mga Haurani ang pumatay sa mga mahal nila sa buhay. Ay, take note guys, no? Ayun pala yun. Kahit even though pinatay yung mga pamilya nila ng mga Hurani, ay hindi sila naghangad na maghiganti. No? Bagkos nais nilang pag-aralan ng salita ng Hurani upang ipahayag ang mabuting salita ng Diyos sa mga taga-tribo. Yun po. Ayan. Ang pagpapatawad at pagpapakita ng kabutihan nila Elizabeth ang nagpamulat sa tribong Hurani na mapagmahal ang Diyos. Kaya naman marami sa tribo ang nagtiwala kay Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas.
Ayan. Magandang halimbawa naman ang dapat tularan ang ginawa ni na Elizabeth at ng kanyang mga kasama sa halip na gumanti sa mga taong gumawa sa kanila ng masama. Ipinakitaan nila ito ng kabutihan. Take note guys, no? Ganon kabuti ang Diyos. Pinatay na nga yung pamilya nila Elizabeth, pero hindi nagkaroon ng puwang sa kanilang isipan, sa kanilang puso na magiganti sa mga taga-tribo. Bagkus, ang ginawa nila ay pinag-aralan nila ang salita ng taga-tribo upang maihayag nila sa salita ng taga-tribo ang salita ng Diyos. Praise God. Matatagpuan natin yan sa Roma 12:17. Ayan. Hinihikayat din naman ni Apostol Pablo ang mga sumasampalataya kay Jesus na nasa Roma na baguhin ang likas na ginagawa ng tao na kapag ginawa ng masama ay gaganti. Sa halip, pinakita ito ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga kaaway, tulad ng pagbibigay ng makakain o inumin, maiinom. Bakit naman natin kailangan gawin iyon? Sinabi ni Pablo, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Matatagpuan natin yan sa Roma 12, verse 20. At sama talaga sa Panginoon. Praise God, no? Ayan, 247 na, no? Ang nakikinig. Pagpalain kayo ng Diyos. Glory to God. To God be all the praises and glory in the name of Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ayun lang po, no? Doon tayo magtatapos sa pagpapatawad. At ayun, di ba? It's a very masakit yung naranasan ng mag-asawang misyonaryo. Amen. No? Pinatay yung mga asawa nila na misyonaryo, ang natira lang yung asawang mga babae. Pero wala kang nakita sa kanila, ni bahid man lang ng paghihiganti. No? Ang ganda ng story. Bagkus noon, pinag-aralan nila yung salita ng tribo. No? Para maihayag ang salita ng Diyos sa wika ng tribo upang maintindihan ng mga taga-tribo. Isipin nyo, maraming nagbago at nagsisi sa mga ginawa nila na pagpatay sa mga misyonaryo. Ganon kabuti ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo sa Roma, ang walang karunungan ay lumapit at humingi sa Diyos at bibigyan ka ng karunungan through the power of the Holy Spirit. Ganon po. Huwag na tayong magmalaki. Wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Just imagine that, ginawa lang tayo ng Panginoon. He created us nakagaya ng kawangis niya in His image. Huwag nating dungisan ang ating kamay sa paggawa ng kasalanan. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo, mga viewers and listeners dyan sa 239 viewers. Mahal tayo ng Diyos. God be with us in the mighty name of Jesus Christ. No? Salamat sa Diyos at sa araw na ito ay maraming na-bless. Naniniwala ako sa mga oras na ito